Okay, magandang umaga. Meron tayong small technical glitch kanina. But what else is possible? I am Tina. I'm Darlene. I'm Zai. And once again, welcome sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating Sunya Sundays. Andito na naman tayo sa isang araw or hapon na isasali na naman natin sa wikang Tagalog ang previous Sunya Dr. Lee nung nakaraang Biyernes. No? That was October 23, 2020. So, ang paksa ay sa Sunya, wala tayong tinuturo, wala tayong sinasanay, at wala tayong makakamit wala tayong makakamit. So yun yung ating topic sa hapong ito. At ang magsisimula sa ating translation ay of course si Mama Zai. Magandang hapon. Magandang araw. Klaro ba? Klaro. Can you hear me? Okay, so yes, umpisahan na natin. Sa ating nakaraang video, nabanggit natin na walang relihiyon ang papayagan kang sambahin ang rebulto dahil kapag ginawa mo ito, ikaw ay mabibigo bilang tao. Ikaw ay may mga mata ngunit hindi makakakita. Mayroon kang mga tenga ngunit hindi makakarinig. Mayroong utak ngunit hindi makakapag-isip. Ikaw ay magiging isang walang kwentang robot na paulit-ulit na ginagawa ang mga bagay-bagay ngunit walang naiintindihan. Hindi lang yan. Sa lahat ng relihiyon ay ipinagbabawal din ang pagsamba sa kahit na ano maliban sa rebulto. Lalo na ang pagsamba sa kahit anong pangalan at anyo. Kahit na ang pangalan at anyo ng Panginoon ay hindi maaaring sambahin. Ating sipiin ang kawikaan sa Biblia, Quran, Upanishad at Diamond Sutra upang masuportahan ang pananaw ni Dr. Lim. Sa lahat ng relihiyon, kabilang na ang Budismo, tinanggap nila na mayroong kataas-taasang kamalayan na nasa lahat ng dako sa oras at espasyo. Ibig sabihin, siya ay nasa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Alam niya kung ano ang nasa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Dahil siya ay nasa lahat ng dako, hindi mo siya maipapaliwanag sa pamamagitan ng nakapirming pangalan at anyo. Maaari siyang magkaroon ng kahit anong pangalan at anyo. Ngunit kung walang pangalan, maraming tao ang mawawala. Kung kaya't lahat ng relihiyon, ang pangalan na ibinigay ay ang Panginoon. At ito ay partikular na isinaad sa banal na kasulatan na hindi mo maaring sambahin ang pangalang ito. Sa halip ay isagawa mo ang pagsasanay sa relihiyon ayon sa turo ng Panginoon. Hindi ang paulit-ulit na pagsigaw ng kanyang pangalan at paghayag ng iyong pananampalataya. Kung hindi mo susundin ang kanyang mga turo, ikaw ay hindi nananampalataya sa kanya. Kahit anong hirap pa ang gagawin mo, maisigaw lang ang pangalan niya. Kapag hindi mo sinunod ang kanyang turo, ikaw ay walang karapatan bilang tagapanampalataya at hindi ka kapanalig ng relihiyong iyon. Kahit na paulit-ulit mong inaawit ang pangalan ng Diyos at mangakong ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay patapon ng relihiyong iyon. Ngunit balikan natin ang Sunya. Mayroon ba tayong anumang turo katulad ng sa ibang relihiyon? Ang sagot ay wala. Wala tayong pagtuturo. Dito ay kailangan mong malaman ang kaibahan ng pagtuturo at ng mga phenomena. Ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran ay hindi isang pagtuturo. Ito ay isang phenomenon. Kahit na nasa anong relihiyon ka man, kahit ikaw ay Kristiyano, Muslim, Hindu o Buddhist, kahit ano pa ang tawag mo sa silangan at kanluran, ang araw ay sumisikat
sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ito ay walang pakialam kung anong relihiyon ka nanggagaling. Kaya't hindi mo masasabi na ang pagsikat at paglubog ng araw ay isang pagtuturo. Katulad na lamang ng sunya, pinag-uusapan lamang natin ang mga fenomena tungkol sa ating isipan, kung paano ito gumagana at kung paano ito pakalmahin. Wala itong kinalaman sa kahit anong relihiyon at walang kailangang ituro. Kung hindi mo sasanayin ang iyong isipan, ito ay manghihina at malilito. Ito ay hindi pagtuturo. Ito ay isang phenomenon. Kapag hindi mo sinanay ang iyong katawan, kapag hindi ka nag-ehersisyo, ang katawan mo ay manghihina. Ito ay totoo kahit anuman ang iyong relihiyon. Sa sunya isinaad natin na kapag hindi mo sanayin ang iyong isipan, ito ay mababalisa. Ito ay manghihina. So, ipagpapatuloy ni Darlene ang pagsasalin. Sa pagpapatuloy, sa sunya, tinatalakay lamang natin ang mga pawang pangkalahatang fenomena o mga pangyayari. Itong mga fenomena ay mangyayari at walang kinalaman sa kung anong relihiyon ka man kabilang. So sinasabi rin natin na sa sunya, wala tayong tinuturo. Kung gayon, may kasanayan bang tinuturo sa sunya? Ang sagot ay wala. Sa sunya, wala tayong kasanayan na tinuturo. Sa sunya, sinusunod lamang natin ang ating paghinga. Kailangan ba nating magsanay upang huminga? Hindi. Simula nang iluwal tayo sa mundong ito, hanggat ipatawag tayo ng ating Panginoon, tayo'y humihinga. Hindi ito kailangang ituro. Hindi kailangang magsanay upang huminga. At dahil dito, walang kasanayan na ginagawa sa sunya. So sa sunya, hindi natin pinapakialaman kung papaano tayo huminga. Pinapaalalahanan natin ang sunyati na hindi kailanman hihilain o paikliin ang hininga, hindi kailanman ihihinto o ititigil ang paghinga. Kalimutan natin sasanay sa paghinga sa dibdib o ang paghinga sa tiyan. Walang kasanayan sa paghinga sa sunya. Ang pinag-uusapan lamang natin sa sunya ay mga fenomena o pangyayari na kalakip dahil tayo ay humihinga. Kapag ang utak ay nagsimulang kumalma, ang ating paghinga ay magsisimula ring babagal at magiging mas banayad. Ang paghinga ay karaniwang nagsisimula sa paghinga sa dibdib o chest breathing at lilipat sa paghinga sa tiyan. At ito ay hindi kailangang gawin ng sapilitan. Ito ay natural na ito ang phenomena dahil humihinga tayo. And basta't humihinga, pwedeng magsunya. Yung reminder ni Dr. Lim. Hindi kailangang ituro ang paghinga dahil ito'y karaniwang ginagawa kaya't walang kasanayan na sa sunya. So ang meaning ng practice na binabanggit ni Dr. Lim sa video is actually a skill. Walang kasanayan or walang skill na tinuturo sa sunya. So pangalawa, kailangan mong bilangin ang iyong hininga. Ginagawa mo man ang sunya o hindi, araw-araw tayong nagbibilang. So sa sunya, sinasabi lamang natin na ituon ang ating pansin, focus o atensyon sa ating hininga at bilangin ito pabaliktad. Ito ay ang mga bagay, ang paghinga at pagbilang na karaniwang ginagawa ng lahat ng tao. Ito ay hindi partikular na pagsasanay. Maraming nagtatanong kay Dr. Lin kung anong kaibahan ng sunya sa iba pang mga paaralan ng meditasyon or schools of meditation. Ang sunya ba ay isang relihiyon at iba pa? Sa karamihan ng mga paaralan ng meditasyon, kapag hindi karaniwan na paghinga ang pinapagawa, ito'y isang maling pagsasanay. Ibig sabihin nito, kapag ang pamamaraan ng paghinga ay kinokontrol at hindi ang natural mong paghinga, masasabi natin ito'y isang maling pagsasanay.
Baka ito ay isang pagsasanay sa enerhiya katulad ng Qigong at Tai Chi o acrobatic yoga at hindi isang pagsasanay sa meditasyon o pagmumuni-muni. So, hindi sinasabi ni Dr. Lim na hindi niyo na kailangang mag-Qigong o mag-yoga. Sa katunayan, si Dr. Lim mismo ay gumagawa ng simpleng pagsasanay ng Qigong upang panatiliin ang kanyang sigla ng kanyang katawan. Ngunit ito ay hindi pagsasanay sa meditasyon. So, ang meditasyon ay pagsasanay ng utak. Ang Qigong at acrobatic yoga ay hindi sinasanay ang ating utak. Ang meditasyon at pagsasanay ng katawan at enerhiya ay dalawang magkaibang bagay at dapat hindi ipaghalo o pag-usapan ng magkasabay. So kailangan lamang na ikaw ay huminga at marunong magbilang at sa ganitong pananaw, walang kasanayan or skill na pinapakilala ang sunya. Ito lamang ay pamamahala ng mga bagay na may alam na tayo. So ang specific sentence si Dr. Lim na gustong-gusto ko actually is we just ask you to manage what you already know. So yun. So what you already know is breathing and also the counting. So kaya't kapag sinabi na ang sunya ay walang kasanayan or skill, dapat tingnan natin ito sa ganitong pananaw o lente. So, yay! Taas mo pala. Okay. So, kapag ito ay isang pagsasanay, kailangan kapag ito ay isang pagsasanay, kailangan ay ito'y iba sa ibang pagsasanay. Dito nagsisimula ang gulo at away. Kapag hinahanap mo yung pagkakaiba sa ibang pagsasanay, doon nagsisimula ang gulo at away. Kapag may pinaglalaban tayong tama na kasanayan ng paghinga, kasi may ibang pagsasanay na sinasabi ay kailangan ang paghinga paloob ay mas mahaba at ang paghinga palabas ay mas maikli. Ang iba naman, ang paghinga nila paloob ay mas maikli at ang paghinga palabas ay mas mahaba. Ang iba ang sinasabi, dapat kapag huminga paloob, ay lalaki yung tiyan. Ang sabi naman ng iba, hindi daw. Kailangan pindutin mo daw yung tiyan mo kapag humihinga ka paloob. At ang tawag dito na kasanayan is pabiliktad na paghinga at ginagawa ito sa mas mataas na antas ng pagsasanay ng Tai Chi. Kapag ipinilit natin ang lahat ng pagsasanay na ito, yung pagsasanay ng paghinga, magtatalo at mag-aalitan ang magkakaibang paniniwala. Kaya't makikita mo kung papaano nagkakagalit ang pinuno ng Qigong at pinuno ng yoga sapagkat hindi sila nagkasundo sa pamamaraan ng pagsasanay ng paghinga. Kaya't walang lumalapit at nakikipagtalo sa sunya at sa mga sunyati patungkol sa pagsasanay natin or patungkol sa ating paghinga. Dahil wala tayong pagsasanay na ginagawa sa paghinga. Tayo lamang ay nagsasanay ng ating utak. And ang magpapatuloy ng pagsasalin ay si Ate Christy. Okay, so ako na ngayon. At sa huli, marami ang mga nagsasalita patungkol sa kaliwanagan. Makakamit nga ba natin ang kaliwanagan pag ikaw ay nagsasanay gamit ang sunya? Siyempre hindi. Wala kang makakamit. Ang kahulugan ng kaliwanagan ay pag nakikita mo ng malinaw ang mga bagay-bagay at naiintindihan mo ang mga ito. Pag ikaw ay nagsasanay ng sunya, ikaw ba ay naliliwanagan at nakakaintindi? Sa paraang ito, nakakamit mo ba ang kaliwanagan? Siyempre, again, hindi. Sapagkat yan ay ang trabaho ng isip mo pag ito ay kalma. Ito ay sadyang likas sa isipan mo. Hindi mo ito nakakamit. Sadya siyang binubuhay. Sadya siyang nabubuhay sa pamamagitan ng sunya. Sa palagay natin, bigyan ka ng inyong mga magulang ng $1 million sa bank account mo.
Hello, Mama. Pag di mo inactivate ang account mo, di mo makukuha ang $1,000,000. Ngunit, pag ito ay i-activate mo, magkakaroon ka ng access sa pera. Ang bank account mo ba ay nagbigay sa iyo ng $1,000,000? Hindi. Ito ay galing sa mga magulang mo. Ang isip mo ay ganyan din. Siya ay may likas na kapangyarihan. Pag ikaw ay nagsasanay gamit ang sunya, nabubuhayan ang iyong isip at magkakaroon ka ng access sa isipan mo. Masasabi mo ba na ang pagsanay gamit ang sunya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Siyempre, hindi. Kasi likas na siya sa isipan mo. Binubuhay mo lang ito gamit ang sunya. At dahil sa paniniwala na mayroon kang karagdagang makakamit, ikaw ay maaaring maliwanagan sa iba't ibang karagdagang paraan. At dahil dito, ito ang nagbibigay daan sa pagmamanipula ng mga guro at baba sa mga tao. Akala mo na kailangan mo ng isang guro or guru upang ikaw ay mabigyan ng kaliwanagan. Kaya binibigay mo ang iyong bahay, kotse at pati na iyong pamilya sa guro upang makamit ang kaliwanagan. Kasi ikaw ay naniniwala na kailangan mo ng isang relihiyosong guro. Ang kaliwanag. Yun nga. So, anong nangyari sa akin? Kasi ikaw ay naniniwala kailangan mo na isang relihiyosong guro upang magkaroon ng kaliwanagan o kaligtasan. Kaya binibigay mo lahat ng pera at nagiging alipin ka sa iyong relihiyosong guro. Ang kaliwanagan ay isang pagbubuhay or activation ng iyong isip. Ang kapangyarihan ay natural at likas sa iyo. At hindi yan binibigay ni Dr. Lim o ng sunya. So wag na wag sambahin si Dr. Lim bilang isang guro or guru at wag na wag sambahin ang sunya. Magsanay ka lang gamit ang sunya at wag itong sambahin. Sundin mo lang mga payo at wag mong sambahin si Dr. Lim bilang isang tao. Kaya sa sunya, walang tinuturo, walang kasanayan at walang kinakamit. Maaari mong sabihin na si Mrs. Chong ay nakapunta sa Jupiter at si Ustaz naman ay nakakalabas sa disyerto at matanong na, di ba sila nagkakaroon ng kapangyarihan dahil sa sunya? Hindi. Ang sagot ay hindi. Ang kapangyarihan ng pag-astral travel o ang pag-usli ng kampalayan ay nasa isip nating lahat. Kung sino ang makaka-activate nito ay makakagawa din ng ganon. Hindi din siya isang tiyak na kakayahan na nakukuha dahil sa sunya. Kasi walang tinuturo, walang sinasanay, at walang kinakamit. Wala tayong hidwaan sa mga relihiyon. Kung ang isang leader ng isang relihiyon ay di natutuwa sa atin at sinasabi na ang practice sa sunya ay hindi Kristyano, hindi Islamic or Hindu o anti-Buddhism, may kakaiba sa kanyang isipan at hindi sa sunya. Mayroon siyang isang ilusyon sa isipan at kailangan niya ng sunya. Sa ngayon, naiintindihan niyo na marahil kung bakit tayo may 9 na no's or 9 no's sa sunya. Wala tayong attachment sa anumang gusaling pangrelihiyon, rebulto at mga mantra. Wala tayong kinalaman sa anong paniniwala, food code o mga ritual ng iba't ibang tao. At sa huli, wala ulit tayong tinuturo, walang sinasanay, at walang kinakamit. Dahil wala tayo or we are nothing. Maaari nating ipagtipon ang mga iba't ibang uri ng tao at sabay na nakaupo at magtulungan para sa isang mahusay na para magkaroon ng isang mahusay na kinabukasan at kapayapaan sa mundo. Mayroon tayong kapayapaan dahil patuloy natin na nire-reset ang ating kaisipan at sarili upang magkaroon ng mabuting resulta. Makakamit natin ang prosperidad kasi kumakapit tayo sa kawalan. Ang ating pagsusunya ay isang napakapangyarihang pagsasanay dahil ito ay maaring makapaglabas ng inyong kapangyarihan na likas sa iyo, sa isipan at maaari mo ding ma-reset ang iyong isipan. Walang ibang meditation or meditasyon na nagfo-focus sa pangalan at anyo na kailangang sumamba sa pangalan at anyo ay makakapantay sa sunya. Ang ating pagsasanay ay napakapangyarihan at dahil inilalabas ang mga posibilidad sa ating kaisipan. At dyan nagtatapos ang ating
Sunya translation from Dr. Lim's previous video noong nakaraang Biyernes, 23, October 23, 2020. Ayan, sana ay kayo ay naliwanagan, naliwanagan ba? O gamit ang mga salitang ito, at magandang pagsasanay ito sa amin ni Darlene at ni Zai. Kami talaga ay natutuwa sa aming pagsasalin. Sa simula, nakikita nyo na medyo nahihirapan kami. Even ngayon, medyo yung aming, na lang, yung for me, personally, ang problema ko na lang is yung aking, tongue. Yung dila ko na lang talaga, guys. So, what else is possible? So, Darlene and Zai, what are your feedback or maybe comment about our lesson? Ano ba ang ating normal, no? Maganda. Papunta na talaga tayo doon. Pabalik na naman tayo doon. Babalik tayo ulit sa 9 noms. So, paulit-ulit lamang. Paulit-ulit. And napaka-clear ng teaching, ng teaching without teaching, ng Sunya, that we are not teaching anything, but instead we are actually encouraging everyone to start your practice now without getting attached. Yes, without getting attached to it. Without getting attached to whatever result. Yes, and for ilang years, more than a year na practice natin so far, we have not to be attached to anything. We just practice, just that. Hindi siya parang robot ka na ginagawa mo lang yun because someone tells you to do so, but we just do it because it contributed a lot to our peace within and without. And yes, sa prosperity din, prosperity in a way na it's not just about the money, but it's about how you grow from when you haven't started practicing Sunya and until now. It's just wonderful to be reminded always what this Sunya practice is all about. Totoo. Salamat talaga sa reminder na yan also. Tama yung sinabi ni Zai na ginagawa natin yung sunya hindi dahil may nagdidikta or dahil sabi ng guro mo or master mo na dapat magsunya ka. Kahit naman andito ka sa Fox Tribe, kung di mo trip magsunya, hindi ka naman pinipilit, no? Or sa DXN, no? Hindi ka din pinipilit ni Dr. Lim na magsunya. Nasa sa iyo talaga kung gusto mong magsunya o hindi. At ito ay ikaw na lang kusa mo siyang ginagawa kung nais mo lang. Yan lang talaga. Kung nais mo lang. Kung ayaw mo, edi wag. Okay lang din. Wala namang namamatay, hindi ka rin mamalasin. Walang ganon. So, lang talaga, yung ating Sunya Sundays is basically just for us to get acquainted. Hindi sa dahil meron tayong tinuturo. But ito lang yung mga reminders kung ano yung mga experience natin. No? So, si Dr. Lim din, nag-share lang din siya sa mga na-experience niya sa mga nagsusunya. At saka siya din mismo as a practitioner for more than 50 years, I think. No? So, he has been doing the sunya for 50 years, 50. Tayo, pa lang, baby. No? So, 1 year and ilan ba? May, June, July, August, September. 1 year and 5 months pa lang tayo nagsusunya ng daily. And sa iba, I am sure less than 1 year kasi during pandemic lang din nag-start yung iba. So, or maybe ngayon ka pa magsisimula. So, wag mo nang sabihin na sana noon pa ako nagsimula. Wag niya natin yang isipin ang mga nakaraan, no? So, kung meron kaming tanong sa araw na ito, ay, ano ba yon? Willing ka ba na let go na yung mga regrets, no, sa nakaraan? O, ayan. So si Darlene na, what would Darlene say today? Yes, Darlene.
For me, what I actually like is katong phrase na we just ask you to manage what you already know. So, ngayon nga, yung basic lang na breathing and counting, yun lang talaga. And it's not even something new. It's not even a skill because everyone knows it. It's so basic. Ever since you were born into this world, you started breathing. So, no one's telling you to do something that you're not already doing. It's just a matter of focusing and combining these two learnings into one, this to Sunya. And yun, I also like what Ate Zai said, that it's a reminder that we don't do Sunya because we want to achieve something. We do Sunya just because that. walay reason, walay unsa, walay attachment, tama na yun. Walay attachment to result. It's just what it is. Parang ganun. I am something like that. Wow. Thank you, Darlene. Meron muna tayong i-shout out na mga peoples who have been watching us every Sundays. You know, we'd like to honor and acknowledge everybody watching us. Salamat talaga sa inyo. Of course, we have our Zamboanga team, Masaya, headed by Tita Tata, Tita Merlinda, Chin Atelano, Tito Arman, Roa. Thank you so much for watching. And also, of course, si Bebe Boy is siya dyan ang naka-trigger sa ko. Pa-shout out si Jay Dalino. Ayan. Hello, Bebe Boy. And of course, let's not forget our crown ambassador, Neng Suelto, who is saying nosebleed daw ang ako ang translation. Man, nosebleed sad ko ma. Pwede ako, wala ako kasi joke lang. Joke lang. Pero pag translate ako, it was really clear for me. But when I was reading, it was like, what am I saying? Paano nawala ko? So, tapos ano two kinds of practice, di ba? Where sa English, isa lang na siya. Ginagamit ni Dr. Lim is practice na term. Yes, pero yes. ang iyang pasabot, it's a skill and it's yung practice na doing it daily. So ang ato sa ako ana part is actually a skill. We're not introducing any new skill. So not the practice. Yeah. True. Kasi maybe you would be wondering why Dr. Lim is saying wala tayong sinasanay. Meaning, hindi natin, I think also the practice he meant is mindlessly doing it. Yung ginagawa mo kasi sabi ni Dr. Lim or ginagawa mo siya kasi yun yung sabi sa sunya dapat gawin mo. Parang ganyan. So it's not something that you mindlessly follow. Or blindly follow. Yun ata din yun. And tama din yung ni Darlene na, because again, English words are also limited. What you have to, Dr. Lim uses 2 words with different meanings in different contexts. So when he says practice and practice, parang, walang practice, pero bakit yung sunya is practice? So why like that? So again, you have to read between the lines and use your intuition in this. Yeah. Yes, and remember the practice without practicing. Yes, that one too. True. Teach without. Kasi yung iba kasing mga practice or pagsasanay, nagiging din siya, religion or sinasamba if ever. Like for example, pag hindi mo nagawa yung sunya practice mo, you feel bad. So I think that's the thing that Dr. Lim wants us not to avoid if ever. When we feel bad when we don't practice it. So just become aware that you did not practice and then try again tomorrow if you like. Kung nais mo lang. Again, lahat ng ito, kung nais mo lang. Kami mga mamaw kami sa maraming gusto, sa maraming nais. Pero hindi ibig sabihin, meron kaming mga gustong makamit dahil magsunya kami para lilipad. Joke lang namin yun pag sinasabi namin, nagsusunya kami to fly. It's just a joke. Please don't take us seriously. We're foxes. We like to joke around, but when we practice sunya, it's really not even achieving peace of mind. Although we say that sunya can support you, can contribute to having peace of mind, but it's not the only way. And hindi rin yan lang yung reason or yan yung reason mo bakit mo ginagawa yung sunya na
nagsusunya ako para makalma. At the beginning, maybe when you are starting, that's how you wanted it to be. But eventually, the practice becomes, will evolve for you. Will take on its own. Parang will have it life on its own. So yun. Ano pa ba? At saka we'd like to say hello to Tita Regina Talomar watching from Quezon City and Tita Mean Cabreras Pausal watching from DXN Tungko, Bulacan. Salamat. They are our also Sunya practitioners. And of course, ayun, Aisha Shega, go Ate Dorlay. Aisha daw. Happy birthday. Aisha. Ano from dito? What else? And we have Miss Pearly Natal watching in Kuwait. Ayan. So we are also very international. We have Joffrey Sayer Reyes Bainosa. Ayan. Nakabaliktad. Naka-reverse din yung pangalan. So, di ba? What else is possible? Reverse name. Tita Nena. Ayan. And of course, we have Dinesh Sa. Ayan. So, thank you so much. And if you have questions about the Sunya practice, we highly encourage that so that we can also ask Dr. Lim the question and that would be a contribution to his next videos. Baka meron pa siyang may ibang videos at matalakay niya. Matalakay. Lain na sa kong accent. Maari niyang talakayin ang paksa na iyon or tanong mo. So, sige. Yes, and yeah, about question ba, like, how much are you committed to your self-growth? Yun. How much? True. How much are you self-growth? So, everyone is talking about self-growth, everyone is talking about mental health or whatever. So, what's fun for you? Diba? Okay. For us, Sunya. For us, Sunya is fun. So what about you? If you'd like to practice Sunya with us, we also have Sunya Saturdays at the XN Sunya Center. It's at 10 a.m. in the morning. So you just message us if you're interested to practice Sunya with us. Yeah. And yes, Dr. Go, Darl. Mag-hi lang din pa Tita Emma. She's here. Emma Policarpio. And also the difference between energy practices with meditation. So that's also highlighted during the video, that these are two separate things and they don't equate to meditation. Like you're thinking maybe you're doing yoga, the acrobatic, Dr. Lim calls it acrobatic yoga because it's only a small part of the whole yoga practice, because we know from previous videos that yoga is actually, Sunya is actually like full length yoga with a bigger practice. So yung acrobatic yoga is just the body practice, and that it's not equivalent to a meditation. And I think that's it for me. Oh. Thank you, Darlene, for adding those inputs. And before we end, I would like to invite you to all our different mga calls that we have na upcoming in the Fox Tribe or hosted by the Fox Tribe. What can we contribute to you in terms of calls and classes? We have, starting tomorrow, we have Money Isn't a Problem, You Are. This is more than just a book club. This is a book club. If you have the book, that would be great. If you don't have the book, it's also okay. You will still benefit from this call. This is worth 10,000 pesos for the 6 calls in 6 weeks. So, bale, every Mondays, 9 p.m. sa Philippines. So, this will be your parang every week, once a week siya. So, this is 10,000 pesos.
And another one, this is just a one-time thing called Kindness to Self. It's a group symphony taster. Um, this is facilitated again by our Access Consciousness Certified Facilitator, Ryan T. And 45 minutes, one session lang. This is also 2,500. So many changes with this. Are you kind to yourself? Have you been kind to yourself? Have you been giving that gift to you? So, and if you're also interested about doing business differently or being you in business, this will be on October 31st and November 1st, 4 hours each session. And this will be around, how much is this? Let me check. This is around 15,000 pesos, 1.5. So wala itong mga class prerequisites. You can join even if, you can join even if you're not a graduate of any access class. And of course, thank you for tuning in every Sunday, 2:30 p.m. here at our Facebook Live and in the Fox Tribe. And later tonight, we have our online hippie market where we sell DXN products and some of our crystals, ni Artsy Quartzy and Angels and Crystals, Joe's Creations, and Ate Grace. And money merch maybe will be featured later. So this is at the FB Live of Mystic Angels. And of course, tomorrow, don't forget our Zero Fox Given Mondays, 8 p.m. We will be talking about Boost Your Immune System series. And before 8 p.m. tomorrow, I also have another 3 p.m. And that 3 p.m. is with Dr. Ferdos. And we will be talking about achieving your optimal health using Ganoderma, Spirulina, and Morinda citrifolia. This will be live naman on DXN Philippines. So this is for the Doctor is In series. And every Wednesdays, we have our Get Happy Unicorn Call. It's 3 p.m. And part of our campaign also in Tea Time Thursdays and in the Fox Tribe, Boost Your Immune System series, we have our part 2, Food Matters, part 2 viewing. So we will just have a film viewing this week. And don't forget, we have our Harmony event on November 11, 2020, November 12, 2020, and December 21, 2020, hosted by the Mystic Angels, Sisterhood of the Rose Philippines, and Prepare for Change Philippines, together with Pathways Community. And if you want to achieve your glow up session, this happens every Saturday. Just book a session with the Fox Tribe. It's only 555 if you want to avail of the Gem Puri skincare set. And also, if you want the M Miracle series, it's only 530 pesos. Okay. So yon. Yeah, what else is possible? And I hope you join us in all of our calls, mini events. Don't worry, all our live events naman have COVID protocols, so yeah, what else is possible? You can still learn Sunya with us and all of that. And we hope to see you next week. Hello, Zai and Darlene, where are you? Let's do a shie. Let's do a shie. Where is Zai? Hello, Zai. Okay. Thank you everyone for watching, and we hope you enjoy this afternoon session, and see you. Xie. Yes, yeah. Blessings. Bye-bye. Bye-bye everybody. See you.